Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3561-3580. Kabanata 3561. Puno ng mga skim. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa mga especially iyan ni Gloria at nagulat, si Lord Gloria, Floyd, Asher Dragon, at ang iba pang pangunahing miyembro sa base ni Levi ay nawala pagkaalis ni Mr. Zylas. Ida-employ ko na ang mga lalaki sa paligid para hanapin sila, ngunit hindi ito nagbunga. Ano ang gusto mong gawin namin sa susunod, Panginoong Gloria? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-utos si Gloria, magpatuloy ka sa paghahanap. Habang nandyan kayo, maging maingay. Kung hindi mo pa rin sila mahanap sa loob ng 3 araw, mag-demobilize. Oo, Panginoong Gloria. Pagkatapos noon, pinutol ng especially iya ang pakikipag-ugnayan kay Gloria. Ano ang ginagawa mo ngayon, Master? Naguguluhan si Zylas. Nagtataka siya kung bakit gustong gumawa ng malaking kaguluhan si Gloria tungkol sa paghahanap sa kanila gayong alam na niya kung saan matatagpuan ang underground defensive base ni Levi. Hindi kaya ilantad niya ng ating mga especially iya. Paano kung mahanap sila ni Levi at patayin silang lahat dahil sa galit? Hindi ba natin sasayangin ang lahat ng mga elite na especially iya na sinanay natin? Iyon ay magiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Malamig na tumawa si Gloria at sumagot, ang underground defensive base ay ang huling suporta ni Levi. Kaya naman, iisipin niyang kaya niyang itago doon ang lahat ng kaibigan at pamilya niya, at magiging ligtas sila. Gayunpaman, alam ko ng eksakto kung nasaan sila. Kapag tapos na akong lumunin ang mga spiritual ley lines ng mga deviant clans, sasalakayin ko muna ang underground defensive base. Sa pamamagitan ng paggawa nito, muli kong guguluhin ang kanyang mga tropa. Gusto kong isipin niya na walang nakakaalam kung saan sila nagtatago. Agad na naintindihan ni Zylas ang plano ni Gloria. Kung ilantad natin ang mga especially iya, iisipin ni Levi na hindi natin alam kung saan matatagpuan ang kanyang underground defensive base. Samantala, hindi kailangang ilagay ni Master sa panganib ang kanyang sarili dahil kaya kong lipulin silang lahat ng mag-isa. Dam mo si Evie. Kapag tapos na akong kumain ng ilan pang spiritual ley lines, papatayin ko siya ng madali. Puno ka ng mga pagkana, guro. I'm so impressed. Si Zylas ay lalong gumaling sa pagpapahala kay Gloria. Sa underground defensive base, sa wakas ay nalampasan ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanilang mga trauma, kahit na hindi ganap. Dahil iyon sa mga nakakaaliw na salita ni Zoe at sa sarili nilang pagsisikap. Bagaman hindi pabor ang moral, tinutulungan na nila ang iba sa pag-set up ng defense system sa underground defensive base. Nang sila ay nasa pahinga, si Floyd, Asher Dragon, at ang iba pa ay nagtipon-tipon. Sinabi ni Phoenix, sinabi ni Boss na ligtas na ngayong ipagpalagay na natutunan nga ni Zylas ang kanyang diskarte mula sa misteryosong babae. Malungkot ang ekspresyon ng lahat ng marinig iyon. Sa loob ng 1 buwan, mabilis na tumaas ang kakayahan ni Zylas na tanging si Boss lang ang makakalaban sa kanya. Nakakatakot yon. Bumulong si Black Tortoise. Base sa bilis na tumaas ang kakayahan ni Zylas, makikita ba natin ang araw na kahit si Boss ay walang laban sa kanya? Natahimik ang lahat, at mas naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Kahit na ayaw nilang aminin, malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Baka nag-overthink lang ako, awkward na sabi ni Black Tortoise dahil napagtanto niyang nagkamali siya sa pagsasalita. Sa katunayan, isang bagay na isipin ang tungkol sa isang bagay, ngunit ang pagsasabi nito ng malakas ay ganap na naiiba. Hindi ka naman nag-overthink, may posibilidad na mangyari iyon, paos na wika ni Kirin. Muli, tumahimik ang lahat. Lumalakas ang ating kalaban sa pangalawa, at pumunta pa sila sa ating base para tuyain tayo. Gayunpaman, wala tayong magagawa tungkol dito. Nakatali ang mga kamay namin. Muling tumama ang kanilang moral kapag naisip nila iyon.
Naikuyom ni Asher Dragon ang kanyang mga kamao kaya bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ng kanyang mga palad. Hindi na niya namalayan nang umaagos na ang dugo mula sa mga nakakuyom niyang kamao. Kasabay nito ay napabuntong hininga si Floyd at inisip kung gaano siya kawalang kwenta. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko. Paano ko poprotektahan si Gloria? Floyd, nag-spacing out ka. Ano ang iniisip mo? Biglang tanong ni Phoenix. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3562. Nais ng Forlivia ng kumpirmasyon. Napatalon si Floyd na parang tinamaan lang ng kidlat. Wala naman. Wala akong iniisip. Upang maitago ang kanyang gulat, mabilis niyang idinagdag, iniisip ko lang kung gaano ako kawalang silbi dahil hindi ko man lang matulungan si Master. Natarante si Asher Dragon at ang iba pa, ngunit hindi sila naghinala sa sagot niya. Sa katunayan, inilarawan lang niya ang kanilang lahat. Bilang mga kasamang lumaban sa mahihirap na laban, tayo ngayon ay walang kapangyarihan. Kami ay pabigat para kay boss. Sa sandaling iyon, natagpuan nila ang sitwasyon na medyo hindi mabata. Nang makitang walang nagdududa sa kanya, nakahinga ng maluwag si Floyd sa loob. Magagalit ba ang lahat kung alam nilang iniisip ko si Gloria? Kung tutuusin, siya ang minsan nilang sospek. Gayunpaman, paano magiging kahanga-hanga si Gloria? At saka, wala namang paraan na gusto niya akong patayin, di ba? Alam kong mahal niya ako. Kung hindi, bakit ako pipilitin na palakasin sa pamamagitan ng pagpapagalit sa akin? Hindi maintindihan ng iba ang pagmamahal sa akin ni Gloria. Kaya pala na misunderstood nila siya. Sa hinaharap, kailangan kong humanap ng pagkakataon para ipaliwanag iyon sa lahat. Biglang naalala ni Floyd ang nangyari noong gabing iyon, at hindi niya maiwasang mapangiti nang maisip iyon. Dapat hindi na lang tayo uupo dito. Hindi man kami makalaban kay Xylas, makakatulong pa rin kami sa pagse-set up ng depensa. Nabuhayan ng loob si Floyd nang maalala niya kung gaano siya kamahal ng babaeng iyon. Si Asher Dragon at ang iba ay sabay na nagulat at napahanga nang marinig nila iyon. Gaya ng inaasahan sa isang alagad na pinahahalagahan ng lubos ni boss. Sa loob ng maikling panahon, maibabalik niya ang kanyang katinoan. Kami rin, hindi namin kayang ipagpatuloy ang pagpapatalo sa sarili namin. Kailangan nating kunin ang ating sarili. Tumanggaw si Asher Dragon at ang iba pa bilang pagsang-ayon bago tumayo at isagawa ang kanilang mga gawain. Samantala, si Forlivia ay naka-cross-legged habang sinusubukang magtanim. Gayunpaman, hindi siya makapasok sa lugar dahil ang gulo ng isip niya. Hindi niya mapigil ang isipin ang lahat ng mga detalyeng napansin niya nang lumaban siya kay Xylas. Bagamat sinabi na sa amin ni Daddy ang conclusion na nakuha niya mula sa Holy Guild, may isang bagay na hindi kapani-pani walang nangyayari, at nararamdaman ko ito. Sa katunayan, ito ay lubos na posible na ang CITES ay nagtataglay ng isang masamang pamamaraan ng paglamon. Gayunpaman, ang teknik na ginamit ni Xylas ay parang mas katulad ng teknik na ginawa ko. Ito ay sadyang binago ito ng isang piling tao. Kailangan kong makakuha ng kumpirmasyon. Kung hindi, hindi ako matatahimik. Sa pag-iisip na iyon, tumayo si Forlivia at naglakad papunta sa Asher Dragon at sa iba pa. Simple lang ang iniisip ni Forlivia. Itinuro ko lang sa mga taong iyon ang aking pamamaraan. Hanggat hindi pa nila ito itinuro sa iba, makokompirma ko na ang teknik na ginamit ni Xylas ay nagmula sa CITES. Ngumiti si Forlivia at nagtanong, Asher Dragon, sasama ka ba sa akin? Kahit na naguguluhan si Asher Dragon, walang pag-aalinlangan niyang sinundan siya sa isang liblib na lugar. Evie, anong problema? Tanong niya. Bilang tugon, nagtanong si Forlivia. Asher Dragon, may gusto akong i-verify. Gusto kong malaman kung naituro mo sa sino man ang pamamaraan ng paglilinaw na itinuro ko sa iyo. Bago pa siya makasagot, mabilis na idinagdag ni Forlivia, huwag mong madaliin. Maglaan ng oras at pag-isipang mabuti dahil ito ay isang kinakailangang bagay. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip tungkol dito, sumagot si Asher Dragon, bukod kay Phoenix at sa iba pa, hindi ko pa nasasabi kahit kaninong ang tungkol dito. At saka, mula nang simulan naming linangin ang teknik na ito, halos araw-araw na kaming magkasama. Duda ako na maaari nilang turuan ang iba, kahit na gusto nila. Evie,
Sa tingin mo ba ay sa iyo talaga ang teknik na ginamit ni Xyles? Hindi. Gusto ko lang i-verify. Maaari kang bumalik sa iyong mga gawain ngayon, Asher Dragon. Nagkunwaring nagsalita si Forlivia sa maluwag na paraan. Oh, I see. Anak ka ni boss, sige. Napaka-metokoso mo. Haha. Same time na pinuri ni Asher Dragon. Pagkaalis ni Asher Dragon, tinanong ni Forlivia si Phoenix at iba pa, at nakatanggap siya ng mga katulad na sagot mula sa kanila. Si Floyd na lang ang natitira ngayon. Sana hindi niya rin sinabi kahit kaninong. Ibinaling ni Forlivia ang kanyang atensyon kay Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3563. Isa sa amin. Si Floyd ay nagdidisenyo ng porma sayon sa labas ng underground defensive base nang may biglang nagpadala ng balita na hinahanap siya ni Forlivia. Hindi niya maiwasang isipin na kakaiba ito. Kung tutuusin, halos hindi nagkusa si Forlivia na makipagkita sa kanila. Nang makita ni Floyd si Asher Dragon na papalapit sa kanya, ngumiti ito at nagtanong, sinasabi ng iba na hinahanap ako ni Evie. May ideya ka ba kung tungkol saan ito? Hindi rin ako sigurado. Siguro message galing kay boss. Malalaman mo kung pupunta ka at magtanong, walang pakialam na sagot ni Asher Dragon. Bahagi rin iyon ng plano ni Forlivia. Pagkatapos tanungin si Asher Dragon, sinadya niya itong ipagbilin na huwag sabihin ito kahit kanino dahil gusto niyang makuha ang hilaw at hindi na filter na mga reaksyon ng lahat kapag tinanong niya sila. Kung may nakakaalam ng maaga tungkol sa pagtatanong at ganap na handa, ito ay makapipinsala sa kanyang paghuhusga. Kaya naman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Floyd. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpasa si Evie ng mensahe sa ngalan ni Master, at bilang kanyang pinakamahusay na disipulo, madalas ko na itong nakita. Pagdating sa lugar kung saan nagsasanay si Forlivia sa paglilinang, nakangiting nagtanong si Floyd, Evie, may problema ba? Mukhang nagmamadali kang makita ako. Narito ang bagay, Floyd. Gusto kong tanungin kung nasabi mo na ba sa iba ang tungkol sa pamamaraan ng paglamon na itinuro ko sa iyo. Si Forlivia ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-ikot sa paligid ng bush, at pagkatapos magsalita, tinitigan niya ito ng mabuti. Ang tanong ay tumama kay Floyd na parang bolt mula sa asol. Natigilan siya, nakatayong nakaugat sa lugar. Nangyari na talaga ang pinakakinatatakutan ko. Hanggang ngayon pinaghihinalaan pa rin ako ni Evie. Kung sisigat ako ng totoo, kukunin si Gloria bilang undercover. Hindi, walang paraan na mailantad ko siya. Siya ay lubos na kinabahan para sa isang sandali, at ang kanyang ekspresyon ay hindi malay. Ako, ito, hindi ko sinabi kahit kanino. Ni hindi ko pa nalilinang ang ganoong lihim na pamamaraan sa aking sarili, kaya paano ko magagawang sabihin sa iba ang tungkol dito. Natarante si Floyd kaya medyo nautal siya at halos hindi makapagsalita ng maayos. Pinagmasdan siya ni Forlivia na may matalim na tingin. Halatang may kakaiba sa ugali niya. Floyd, ito ay isang bagay na napakahalaga. Kung ano man iyon, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, sabi niya, bakas sa tono ng babala sa kanyang boses. Si Floyd ay lubos na natulala. Alam niya na pagkatapos ng reaksyon niya kanina, lahat ng sasabihin niya kasunod ay puno ng butas. Maaaring hindi kasing talino ni Evie si Master, ngunit napakatalino niya. Nakikita niya ang maraming bagay sa isang sulyap lang. Gayunpaman, hindi ko ma-expose si Gloria. Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Floyd at mahinahong sinabi, Evie, I swear hindi ako nag-leak ng kahit ano tungkol sa teknik sa isang outsider. Para sa kanya, pakiramdam niya ay nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman, nagsalita siya ng may lubos na pagtitiwala. Nalampasan na namin ni Gloria ang yugtong iyon ng aming relasyon, kaya natural, hindi siya masasabing outsider. Bukod sa sekular na seremonya ng kasal, natulog na kami ng magkasama. Kaya naman, asawa ko si Gloria. Isa siya sa atin. Dahil dito, hindi ito binibilang-bilang naglalabas ng impormasyon. At saka, masisiraan siya ng bait kung linangin niya ang pamamaraang iyon. Kaya, hindi na kailangang sabihin, hindi niya gagawin iyon. Floyd, ito ang panahon ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga dayuhang kaaway ay makapangyarihan, kaya walang margin para sa pagkakamali. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti, patuloy ni Forlivia. Sa totoo lang,
Medyo naguguluhan siya. Si Floyd ay mukhang nataranta noong una, ngunit bakit parang bigla siyang nagbago sa ibang tao at ngayon ay nagsasalita ng may kumpiyansa? Pero mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Biglang sinagot ni Floyd ang tanong niya gamit ang sarili niyang tanong. Hayaan mong tanungin kita nito, Evie. Itinuturing mo bang mga tagalabas si Asher Dragon at ang iba pa? Umiling si Forlivia. Sila ang mga sinumpaang kapatid ni Dad. Dumaan sila sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan ng magkasama, kaya paano sila matingnan bilang mga tagalabas? Kung ganoon, wala akong nailik na kahit ano sa isang tagalabas, sagot ni Floyd na may higit na katiyakan. Nang mapansin na nanginginig ang mabagsik na ekspresyon ni Forlivia, nagpa siya si Floyd na hampasin habang mainit ang plancha. Evie, alam ko na ang dati kong pagkakasalubong sa babaeng iyon mula sa ecclesiastic order ay hindi maiwasang pumukaw sa iyong mga hinala. Pero noon iyon. Ngayon, ang aming relasyon ay ganap na nagbago. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong ipagpatuloy ang pagdududa sa akin, sabi ni Floyd, na nagpakita ng masakit na ekspresyon sa dulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3564. Si Gloria ba talaga? Dapat sabihin na ang pagtatangka ni Floyd na ibalik ang mga pagtatanghal ay napatunayang mabisa. Ang bahagi kung saan sinabi niya na, ang aming relasyon ay ganap na nagbago, sa partikular, inilipat ang pag-unawa ni Forlivia sa sitwasyon. Iyon ay dahil kinwestiyon niya dati ang relasyon niya sa babae mula sa ecclesiastic order. Noong panahong iyon, malinaw na sinabi ni Floyd sa kanya na pinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa babae. Sa makatuwid, ang kanyang unang interpretasyon ng pariralang, ang aming relasyon ay ganap na nagbago, ay ang mag-asawa ay lumipat mula sa pagiging halos magkasintahan sa mga estranghero. Gayunpaman, ang talagang ibig sabihin ni Floyd ay ang dating inaakala niyang hindi matamo ay naging realidad. Mag-asawa na sila ngayon na iisang kama. Siyempre, iyon lang ang naisip ni Floyd. Ito ay walang iba kundi isang ilusyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Floyd, bukod dito, nagpadala ng salita si Master na may ilang tao mula sa Holy Guild na nagsabing si Xylas ay maaaring naglilinang ng mga masasamang sining mula sa mga deviant clans. Evie, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko sa puntong ito. Kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, mahirap na itong bunutin. Hindi makayanan ni Forlivia na makitang miserable si Floyd. Hindi ko sinasadyang pagdudahan ka, Floyd. Kakaibang sitwasyon lang, at kailangan kong alisin lahat ng hinala. Nagsalita ako ng masyadong mapangahas kanina. Patawarin mo ako. Kung tutuusin, si Floyd ang pinakamamahal na alagad ni Daddy at pangalawa lang sa akin in terms of the basis for combat prowess. Sa makatuwid, hindi ko nais na lumikha ng isang lamat sa pagitan namin. Mukhang sigurado siyang wala siyang ibinunyag sa iba. Sa katunayan, siya ay mukhang napakatiwala sa huling bahagi ng kanyang paliwanag at hindi mukhang nagsisinungaling. Ang kanyang unang ugat ay malamang dahil naalala niya kung paano niya pinaghihinalaan ang lahat. Ano ang galit sa loob niya at ang pakiramdam ng mali, marahil ay hindi niya maiwasang magsalita ng medyo hindi magkatugma. Hindi kita sinisisi, Evie. Ito ay isang natatanging sitwasyon, kaya hindi ka nagkamali na maging maingat. Naging mabait at maunawain na naman si Floyd, na mas lalo lang nakaramdam ng guilt kay Forlivia. I tried intimidating him while questioning him kanina, yet he doesn't utter a single word of blame or complaint. Salamat sa pag-unawa, Floyd. Maayos na ang lahat ngayon. Makakabalik ka na sa trabaho mo, nakangiting sabi ni Forlivia. Tumanggo si Floyd, saka tumalikod para umalis. Hanggang sa mawala siya sa paningin ni Forlivia ay nakahinga siya ng maluwag. Nakaramdam siya ng matinding stress habang sinasagot ang mga tanong na iyon sa ilalim ng matinding pressure na aura ni Forlivia. But come to think of it, nagmula ba ang teknik na ginamit ni Xylas sa ginawa ni Evie sa sarili niya? Bagamat nakatanggap kami ng balita mula kay Master na binabanggit ito ay malamang na isang diskarte mula sa mga lihis na angkan, hindi ito ganap na imposible. At kung iyon ang kaso, ang tanging tao na maaaring mag-leak ng impormasyon ay si Gloria. Hindi maaaring ang alinman sa iba ang naglilinang ng pamamaraan ni Evie. Gayunpaman, ako. Sana talaga hindi ganon ang nangyari. Kung hindi, kami ni Gloria ay magiging mortal na magkaaway,
at lahat ng magandang mayroon kami ngayon ay maglalaho. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Mariin niyang deklara habang malakas na itinatanggi ang posibilidad sa kanyang puso. Siguro dapat ko siyang tanungin tungkol dito, pag-iisip niya. Gayunpaman, ibinasura niya ang pag-iisip ng mabilis na lumitaw ito. Kung tatanungin ko ng diretso si Gloria, ibig sabihin ay pinaghihinalaan ko siya. Hindi madaling baguhin ang kanyang saloobin pagkatapos ng nangyari sa spiritual ley line. Kung may mangyari ulit na katulad nito, natatakot akong masira ang relasyon namin ng tuluyan. Siyempre, si Gloria ay isang mabait at maunawang tao na maaaring hindi makabago sa ganoong paraan. Gayunpaman, hindi nang ahas si Floyd na ipagsapalaran ito, at hindi rin niya naisip na kailangan ito. Kailangan ko lang kumpirmahin ang aking kaina-hinala gamit ang ibang paraan, bulong niya, ang mga gulong sa kanyang ulo ay umiikot. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nakaisip siya ng isang ideya. Dahil hindi ako makatanong ng diretso, kaya kong maghusga ng personal. Masasabi ko kung ipinagpatuloy niya ang paglilinang ng pamamaraan ni Evie hanggat hindi ko siya nakilala. Maaaring hindi ko pa ito naiintindihan noon, ngunit ang aking mga kakayahan ay bumuti dahil naiintindihan ko rin ang pamamaraang iyon. Hanggat ginagawa pa ito ni Gloria, isang sulyap lang ay masasabi ko na. Iyan ang gagawin ko. Nang makapagdesisyon si Floyd, agad na ginamit ni Floyd ang paraan ng komunikasyon para makipag-ugnayan kay Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3565. Hindi na isang banta si Levi. Nakipag-ugnayan kaagad si Floyd kay Gloria sa pamamagitan ng paraan ng komunikasyon. Tinitigan niya ang aparato ng may pag-aalala, inaasahan ang kanyang tugon. Gayunpaman, lumipas ang oras, at walang sumagot. I bet abala si Gloria sa paglilinaw, kaya hindi niya nakita ang mensahe. Kung hindi, mas maaga siyang sumagot. Inaliw ni Floyd ang sarili. Hayaan mo akong magpadala sa kanya ng ilang mga mensahe. Maaari nitong palakihin ang pagkakataong mas mabilis niyang maramdaman ang mga ito. Sa pagpapasya, nag-type si Floyd ng bagong mensahe sa device ng komunikasyon. May nakasulat na, urgent. Tumugon sa sandaling makita mo ito, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mensahe ay nagdulot ng katahimikan. Walang narinig na tugon, anuman. Nagsimulang magpanik si Floyd. Naglakad siya pataas at pababa na para bang may mga langgam sa kanyang pantalon. May hindi tama, may mali talaga. Logically speaking, tiyak na magre-reply si Gloria kapag nakakita siya ng apurahang mensahe, tulad ng nangyari noong huling pagkakataon. Noon, nagpahayag ng pasasalamat si Gloria kahit na silent treatment nila sa isa't isa. Habang iniisip ito ni Floyd, mas lumalakas ang pakiramdam ng pag-iisip sa kanya. Gumapang sa kanyang isipan ang ilan sa mga komento at pahayag ng mga apprentice mula sa West Pavilion. Dapat tumigil ka na sa pagkakaroon ng nararamdaman para kay Gloria, o ikaw ang masasaktan. Maraming lalaki sa paligid ni Gloria, at hindi lang ikaw ang pagpipilian niya. Halika, sumuko ka na. Bakit kanya itutuon kung hindi ka nagpakita ng kahusayan sa partikular na larangan? Magiging tapat lang siya sa iyo kung kasing kakayahan mo ang iyong Panginoon. Maaga o huli, malalaman mong ginamit ka na. Ang mga masasakit na salita na iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, dahilan para hindi mapalagay si Floyd. Ginamit ba ako ni Gloria? Hindi na ba niya ako pinapansin ngayon dahil wala na akong silbi sa kanya? Imposible yon. Ito ay lahat ng walang kaparerikan. Si Floyd ay dumaranas ng emosyonal na kaguluhan habang inaalala ang nakaraan nila ni Gloria. Nang siya ay nasa isang sanggang daan, hindi sigurado kung aling landas ang tatahakin, si Gloria ang nagbigay sa kanya ng direksyon upang sumulong. Nang siya ay nalulumbay, siya ang tumabi sa kanya, umaliw, at gumabay sa kanya. Hindi niya makalimutan na minsan nang pinagdudahan siya ng lahat, si Gloria ang kusang loob na bumoto ng kumpiyansa at lubos na nagtitiwala sa kanya. Marami pang masasayang alaala ang namagitan sa kanila. Mahal na mahal ako ni Gloria, to the point na binigay na niya sa akin ang lahat ng meron siya. Tama bang pagdudahan ko ang ugali niya? Jack *S talaga ako. Bakit hindi ako makatao? Isa akong total jerk.
Nang isumpa ang sarili at ilabas ang kanyang pagkabigo, mas bumuti ang pakiramdam ni Floyd at nabawasan ang pagkabalisa. Sa tingin ko, nagkukulong si Gloria para sa liblib na paglilinaw. Kaya naman, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon. Kung hindi, maaaring mawalan siya ng malay at nasa panganib kung naabala siya sa proseso. Oo, dapat iyon. Natahimik si Floyd sa isiping iyon. Kasunod nito, sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagpapadala sa kanya ng mga mensaheng iyon sa takot na magambala ang pagtatanim ni Gloria. Nako, kung may mangyaring masama sa kanya, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil doon, hindi na niya ito nakontak. Ang tanging magagawa niya ngayon ay matiyagang maghintay sa sagot nito. Samantala, itinuloy ni Gloria ang lahat ng kanyang pag-aaral sa pagsusuri sa mga linya ng mga CITES. Wala siyang panahon para aliwin si Floyd. Sa totoo lang, natanggap niya ang kanyang mensahe sa sandaling sinimulan niya ang agarang paraan ng komunikasyon. Gayunpaman, hindi iyon ang kanyang sarili. Gaano man kahalaga ang isyu kay Floyd, hindi na ito nag-abala pa sa kanya. Para sa kanya, ang pinakamaraming sitwasyon ay ang paghihinala ni Levi sa kanya dahil sa matibay na ebidensya. Wala siyang pakialam kung malantad ang tunay niyang pagkatao. Sa makatuwid, walang makakaapekto sa kanya mula kay Floyd. Inaasahan niyang maging walang talo sa sandaling maubos niya ang mga linya ng mga CITES. Dati, si Levi lang ang banta niya. Lahat ng bagay na apurahan ay kadalasang nangyayari sa kanya. Ngayon, hindi na siya banta. Sa katunayan, madali siyang kunin at talunin ni Gloria sa malapit nang mangyari kung nais niyang gawin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3566. May nangyari ba kay Gloria? Floyd, oh Floyd, gaano kakaawa-awa na gumamit ng ganyang pakulo para makuha ang atensyon ko. Bata at talagang nakakadiri. Galit na inis si Gloria kay Floyd na walang tigil na nakikipag-ugnayan sa kanya, lalo na noong nasa kritikal na sandali siya ng paglamon sa espiritual na linya ng CITES. Ang isang walang kwentang lalaki na tulad mo ay nangangarap na makahanap ng pabor sa aking mga mata. Ikaw ay delusional. Tingnan mong mabuti ang iyong sarili sa salamin. Worth it ka ba? Kahit na si Levi ay hindi ko na magiging kapareha ko sa ilang sandali pa, pabayaan mo na, sip-sip. Malakas na panunuya ni Gloria bago nagpakawalan ng tawanan. Pagkatapos, itinapon niya ang aparato ng komunikasyon na ginamit upang manatiling nakikipag-ugnayan kay Floyd. Pinipigilan ang kanyang hininga, ipinagpatuloy niya ang lahat ng kanyang lakas sa paggamit ng pamamaraan upang lamunin ang espiritual na linya ng lay ng CITES. Isang nakakabaliw na dami ng asol at itim na enerhiya ang nakitang nag-uugnay sa isang landas at dumadaloy sa katawan ni Gloria. Basag. Pagkaraan ng 3 araw, inalis ng napakalaking enerhiya ang aparatong pangkomunikasyon sa lupa at naputol ito. Samantala, ang kawawang si Floyd ay nakatitig pa rin sa device na para bang ito ang kanyang lifeline, naghihintay ng tugon ni Gloria. Sa una, paulit-ulit siyang nagbibigkas ng mga salita ng aliw para pakalmayan ang sarili. Habang lumilipas ang panahon, hindi niya maiwasang makaramdam muli ng pagkabalisa. Pakibalik ang aking mensahe, Gloria. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Pagkatapos ng episode na ito, sisiguraduhin kong ipapakilala kita sa lahat ng formal at opisyal na tayong magiging item. Nagdasal siya ng husto hanggang sa maiyak na siya sa pag-aalala. Sa puntong iyon, nagdesisyon siya na maging malinis kay Levi hanggat napatunayang hindi taglay ni Gloria ang pamamaraan ni Forlivia. Nais niyang ipahayag sa mundo na sa kanya si Gloria. Ang isa pang 3 araw ay lumipas, at si Floyd ay umabot sa isang mapangwasak na punto. Sa wakas, sumuko siya at nagpadala ng simpleng mensahe para makipag-ugnayan kay Gloria. Mahal kong Gloria, nakikiusap ako na tumugon ka sa sandaling makita mo ang mensaheng ito. Buzz. Sa sandaling nag-click siya na ipinadala, nagsimulang mag-vibrate ang aparato ng komunikasyon. Natuwa si Floyd at napasigaw ng malakas, sagot ni Gloria. Mahal niya ako, kung tutuusin. Alam kong abala siya sa liblib na paglilinang, kaya hindi niya ako makontak kanina. May kumislap sa kanyang mga mata. Mabilis niyang tinitigan ang device, nadismaya lang sa notification na nakalagay dito. Nabasa ang text, nabigo ang paghahatid ng mensahe. Siya ay lubos na natulala. Paano kaya ito? Ito ay walang katotohanan.
Wala ba sa ayos ang aking device? Mabilis niyang tiningnan ang device at nakumpirma na gumagana ito ng maayos. Maayos ba ang lahat sa iyong pagtatapos, Gloria? Okay ka lang ba? Siya ay gumawa ng isa pang pagtatangka, ngunit ang kinalabasan ay pareho. Sa kanyang hindi paniniwala, isang magkatulad na abiso ang lumitaw muli. Umiling si Floyd, ayaw maniwala sa nangyayari. Hindi, tumanggi akong maniwala na hindi maipapadala ang mensahe, bulong niya. Para siyang baliw, pilit niyang kinokontak si Gloria. Sa kasamaang palad, ang bawat paulit-ulit na pagtatangka ay humantong sa parehong kakilakilabot na abiso. Bumagsak siya sa lupa, ganap na nabasag sa loob. Pakiramdam niya ay naubos lahat ng lakas niya sa kanya. Tulad ng isang buhay na patay, ang kanyang mga mata ay naging mapurol habang nakatitig sa kawalan. Matapos ang tila walang hanggan, ang ekspresyon ni Floyd ay nagbago ng husto nang may biglang pumasok sa isip niya. Nako, nasa panganib si Gloria. Kung hindi, bakit hindi ko siya makuha sa linya? Sigurado siyang kinubkob siya ng mga kaaway at abala siya sa pagtatuboy sa kanila. Hindi doon tumigil ang imahinasyon ni Floyd. Pagkatapos ay ipinalagay niya na si Gloria ay malamang na nasugatan sa pag-atake, at ang kanyang kagamitan sa komunikasyon ay nawasak. Ito ay maliwanag na ang labanan ay napakatindi. No way, walang makakasakit sa babae ko. Kailangan kong pumunta at iligtas si Gloria. Dahil sa determinasyon, nagmamadali siyang pumunta sa ilang lugar kung saan sa tingin niya ay posibleng maging lugar para sa liblib na paglilinang ni Gloria. Manatiling ligtas, Gloria. Papunta na ako para iligtas ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3567. Medyo huli na. Samantala, si Levi ay naghahanap ng mataas at mababa para sa mga espiritual na linya ng lay ng dalawang lihis na angkan. Wala siyang ideya kung nasaan sila. Sa makatuwid, ang proseso ay parang naghahanap siya ng karayom sa isang dayami. Bagaman isang pinong tao, si Levi ay natakot. Hindi na kailangang sabihin, ang iba ay patay na nag-aalala rin. Sa paglipas ng panahon, isang masamang premonition ang bumalot sa kanya. Nagkaroon siya ng gut feeling na malapit nang makamit ng misteryosong babae ang tagumpay sa kanyang paglamon, at kailangan niyang makialam bago pa huli ang lahat. Sabik na sabik si Levi na ang kanyang kanang mata ay patuloy na kumikibot, na nagpapahiwatig ng isang masamang palatandaan. Sa kabutihang palad, ang Ecclesiastic Order at ang Deviant Clan ay mga arch-enemies na kilala ng mabuti ang isa't isa. Bagamat walang anumang mga record tungkol sa espiritual na linya ng lihis na angkan sa sinaunang kasulatan, nagawang matunten ito ng Holy Guild batay sa pangkalahatang ideya tungkol dito. Mabilis nilang ipinaalam kay Levi ang mabuting balita. Mr. Garrison, nahanap namin ang spiritual ley line ng Orthes. Natuwa si Levi sa narinig. Agad siyang pumunta sa locus yung ibinigay ng Holy Guild. Sa pagdating, nakita niya na ang Orthes ay napapaligiran ng mga tao mula sa Ecclesiastic Order. Sa gitna nila, ay ang pansamantalang hinirang na acting minister, si Nigel. Nang makita niya si Levi ay dali-dali siyang naglakad para batiin ito ng matino. Mr. Garrison, ang spiritual ley line ay matatagpuan sa lambak sa harap namin. Binabantayan ko ang mga tauhan namin sa bawat labasan. Imposibleng makatakas ang babaeng iyon kung nasa loob siya. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Ayon sa kalibre ng misteryosong babaeng iyon, tiyak na napansin niya ang malaking kaguluhan na itinaas ng Ecclesiastic Order. Sa kanyang natitirang passive, maaari lamang itong bumaba sa dalawang posibilidad. Una, ang babae ay walang takot, kaya hindi niya iniisip na banta ang lahat ng naruroon, at kasama na ako. Pangalawa, matagal na niyang nilalamon ang enerhiya ng spiritual ley line, nag-iwan ng walang laman na shell sa loob. Ipinagpalagay ni Levi ang huli. Bagamat wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa harapan ni Gloria, masasabi niyang isa itong sensitibo at maislan na tao. Hindi mahalaga na tiwala siya sa kanyang husay at kakayahan sa pakikipaglaban, pipiliin pa rin niyang subukan ang tubig bago gumawa ng anumang aksyon. Pumasok tayo sa lambak, si Levi ang nanguna, habang ang iba ay sumunod sa likuran niya. Ang Ecclesiastic Order ay hindi pumasok kanina dahil natatakot sila sa maaaring gawin sa kanila ng misteryosong babae. Ngayong binabantayan sila ni Levi, nagmarcha sila pasulong ng may lubos na pagtitiwala.
May mga natitirang enerhiya sa lugar na ito. Malamang na itinakda ito ng Deviant Clan para iligaw ang iba tungkol sa eksaktong lokasyon ng spiritual ley line, sabi ni Levi sa mahinang boses. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay magkakasabay na sumang-ayon at agad na naghanda para sa anumang pananambang. Si Levi ay maaaring mukhang napakakalma at tahimik. Gayunpaman, sa likod ng bawat pinabilis na hakbang, ay may malaking kaba. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad, huminto si Levi sa kanyang paglalakad at same time na nagpahayag, huli na tayo. Halos walang ilaw ang paligid. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanilang paningin. Ang paliko-liko na bundok ay umaabot hanggang sa malalalim na lambak. Sa loob nito, kung saan umiiral ang linya ng espiritual na ley. May isip lamang ng isang tao ang kakilakilabot na kapangyarihan at napakalawak na enerhiya na dating natagpuan sa loob nito. Ngayon, ito ay isa lamang walang laman na shell na may lamang kalunos-lunos na mga labi ng enerhiya. Isang hakbang pa tayo sa likod. Isang mahabang buntong hininga si Nigel. Ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Matagumpay na nilamon ng misteryosong babaeng iyon ang spiritual ley line ng Orthes. Iniisip ko kung gaano siya kalakas ngayon. Baka hindi na si Xylas ang katapat niya. Inilipat ng mga tao ang kanilang tingin kay Levi. Alam na malinaw na si Levi ang kanilang huling hibla ng pag-asa upang panatilihing protektado ang Ecclesiastic Order. Kailangan nating hanapin ang misteryosong babaeng iyon bago niya makumplito ang proseso ng paglamon. Otherwise, the consequences are not what you and I could bear, sabi ni Levi sa malalim na boses. Agad namang nadurog ang puso ng lahat dahil alam nilang hindi nagmalabi si Levi. Ang insidente kung saan nagpakita ng lakas si Xylas sa base. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3568. Pananatili sa pakikipag-ugnayan. Kung si Xylas, isang allopiers ng misteryosong babae, ay nagawang itaas ang kanyang sarili sa isang kahangahangang antas sa loob ng maikling panahon, ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano siya naging kalakas. Naabutan ni Levi ang isang salot ng krisis na dumarating sa kanya. Madali kong makuha si Xylas at ang misteryosong babaeng iyon, pero paano ang iba? Natatakot ako kahit si Evie ay hindi makalaban. Mr. Garrison, hindi pa rin namin mahanap ang eksaktong kinaroroonan ng spiritual ley line ng CITES. What we have found is only a relative location, paalala sa kanya ng acting minister ng Holy Guild. Gawin natin ang makakaya natin, sagot ni Levi. Nga pala, Mr. Garrison, isang napakalaking paksayon ang tila lumitaw sa rehiyon kamakailan. Tama na, mayroon silang mga lalaki sa Ecclesiastic Order at sa Holy Guild. Hindi lang kami, may chismis na may mga lalaki silang nakatago sa bawat paksayon na maiisip mo. Naghiyawan ang mga tao. Ang napakalakas na paksayon ay nagdulot ng takot sa mga tao. Ang kaligtasan ng Ecclesiastic Order ay nakataya. Hindi lamang ito dumanas ng pinsala sa puwersa ng buhay sa loob ng internal core energy nito, si Xylas at ang misteryosong babae ay nagpaplano din na makuha ang kontrol sa grupo. Wala sa mga sitwasyong iyon ang naging pabor sa kanila. Sa pagkakaroon ng bagong maimpluwensyang super faction, natagpuan ng Ecclesiastic Order ang kanilang sarili na nasa isang tunay na suliranin. Ganun ba? Medyo nagulat si Levi, ngunit hindi niya iyon pinag-isipan ng matagal. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang prioridad para sa kanya ay upang mahanap ang espiritual na linya ng ley ng CITES. Ang oras ay wala sa kanilang panig. Kung nabigo silang mahanap ito bago natapos ng misteryosong babae ang kanyang proseso ng paglamon, talagang mawawalan sila ng pagkakataon na makakuha ng mas mataas na kamay. Huwag masyadong pakialaman ang super faction. I-channel ang lahat ng iyong pagsusumikap at tumuon sa paghahanap para sa spiritual ley line ni CITES. Ito ang tanging bagay na pinakamahalaga sa ngayon, mataimtim na pahayag ni Levi. Kaya, ang mga tao ng Ecclesiastic Order ay sumunod sa kanyang utos at hindi na nagsalita pa. Walang sino mang kaluluwa ang nangahas na maghimagsik o hamanin ang utos ni Levi dahil kailangan nila na nasa kanyang magagandang libro. Nagkaroon sila ng pagkakaunawaan na siya lamang ang makakapagligtas sa kanila. Samantala, hinihintay pa rin ni Floyd ang sagot ni Gloria. Hinanap niya ang lahat ng posibleng lugar kung saan maaaring pagtataguan ni Gloria. Gayunpaman,
hindi pa rin siya matagpuan o narinig. Nagpunta pa nga si Floyd para bisitahin ang West Pavilion of the Ecclesiastic Order, at pinahiya siya ng ilang elite at apprentice. Hindi na kailangang sabihin, bumalik siya na walang dala. Wala siya sa mood makipagtalo sa mga ito. Kaya naman, dali-dali siyang umalis. Ang kanyang unang hinala ay nabuo sa isang serye ng mga pag-atake ng pagkabalisa. Unti-unti, ang negatibong damdamin na nadama niya ay humantong sa mga pagkabigo, depresyon, at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Floyd ay walang laman ang loob na wala siyang pinagkaiba sa isang zombie. Si Asher Dragon at ang iba ay nagsimulang magtipon ng ebidensya tungkol kay Gloria. Naudyukan sila ng pagiging maingat at matalim na obserbasyon ni Phoenix. Hindi rin nagtagal bago natuklasan ni Kirin at ng team ang ugat ng problema noong nasa kalagitnaan sila ng pag-iimbestiga kina Floyd at Gloria. Nalaman nilang halos hindi na makontak ni Gloria si Floyd kamakailan. Kasunod nito, si Asher Dragon at Anggang ay lumapit kay Floyd. Tinanong siya ni Phoenix, "Floyd, totoo bang hindi ka nakausap ni Gloria lately?" "Oo." Mahinahong tugon ni Floyd. Alam niyang matagal nang pinaghihinalaan ni Phoenix si Gloria. Kahit papaano, hindi na iyon mahalaga sa kanya. Isa lang ang nasa isip ni Floyd, ang malaman kung ligtas at maayos si Gloria. "Floyd, kaya mo bang hawakan ang sarili mo?" Sobrang sama ng loob at dismayado si Kirin sa kanyang inasta. Matapos imbestigahan si Gloria sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon sila ng ideya sa kanyang tunay na kulay. Bukod sa lahat ng uri ng masamang komento na sinabi ng iba tungkol sa kanya, siya ay isang mapanlinlang na babae na may kakilakilabot na personalidad. Mayroong hindi bababa sa 100 lalaki na nalinlang niya, at lahat sila ay may matibay na ebidensya upang patunayan ito. Walang makakaintindi kung bakit nahuhumaling si Floyd sa isang makukulit na babae. Para siyang nabaliw, dahil ang mga mata lang niya kay Gloria. Kinawayan ni Phoenix ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang bagay na iyon. "At saka, nagkusa ba siya na makipag-ugnayan sa iyo kahit isang beses sa loob ng huling 3 buwan? O baka sinubukan mong tawagan siya, ngunit hindi niya sinasagot? Isang mahalagang tanong, sabihin mo sa akin kung totoo bang hindi na siya nagre-reply sa iyo kapag sinubukan mong kunin siya ngayon." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3569. Magkunwari, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Natigilan, si Floyd ay napuno ng hindi paniniwala. Hindi siya sinagot ni Phoenix. Sa halip, sinabi niya, "Floyd, baka pinabayaan ka ni Gloria." Ito ay walang katotohanan. Paano ito posible? Bulong ni Floyd sa sarili. Kung tapat si Gloria sa iyo, bakit niya hahayaan na lalo kang mawalan ng pag-asa? Kung may nararamdaman siya para sa iyo, sa tingin mo ba ay titigil na siya sa pakikipag-usap sa iyo at papansinin ang lahat ng iyong mensahe? Kung mayroon siyang kaunting intensyon na makipagrelasyon sa iyo, paano siya mawawala ng tahimik ng ganoon katagal? Nangunot ang kanyang mga kilay, sinubukan ni Phoenix na pasukin siya. Natigilan si Floyd nang bumagsak siya sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Pinutol ni Kirin ang paghabol, "Wake up, Floyd. It's not worth it to be so desperate because of this woman. Talaga, makinig ka sa amin, Floyd, kakampi mo kami. Kung mabuting tao si Gloria, binigay na namin sa inyo pareho ang aming blessings. Sa kasamaang palad, siya ay hindi. Digest kung ano ang sinabi namin ng maayos at gumawa ng tamang pagpipilian." Mabilis na tumunog si Asher Dragon at ang iba pa para payuhan si Floyd dahil hindi nila gustong makitang labis na nawasak ang pinakamahalagang disipulo ni Levi. Napayakap si Floyd sa kanyang ulo habang nakasquat down, heartbroken. Nang makita kung gaano siya kaawa-awa, ibinaba ni Asher Dragon at ng iba pa ang paksa, bumantong hininga, at umalis. "Naihatid namin ang aming punto sa isang napakalinaw na paraan. Kung tumanggi pa siyang makinig, wala nang makakapagligtas sa kanya. Kaso wala na siya at kinulam ng babaeng yon." Pumalakpak, bumagsak na lang si Floyd sa lupa. Dati, sa tuwing naririnig niya si Asher Dragon at ang iba pa ay nagsasaad ng parehong pagpasa tungkol kay Gloria, tiyak na lilipad siya sa galit o away sa kanila. Sa pagharap sa kasalukuyang sitwasyon, walang pagpipilian si Floyd kundi ang maghinala din kay Gloria. Napaisip siya sa sinabi ni Phoenix kanina. Kung totoong mahal ako ni Gloria, magiging walang pakialam ba siya sa akin?
Pinapabayaan niya ako, lalo na nitong ilang buwan. The only one time she replied was also a half-hearted two-liner. Sa totoo lang, parang niloloko niya lang ako. Ito ba dapat ang tamang ugali ng isang kasintahan? Hindi ba't ang mga mag-asawang nagbigay ng kanilang sarili sa isa't isa ay mahihirapang mahiwalay sa kanilang mga kapareha? Kung gayon, paano naman ang pag-aalaga at pagmamalasakit na ipinakita niya sa akin noong nakaraan? Ang kanyang thoughtful company din. Kung wala siyang soft spot para sa akin, bakit niya gagawin iyon? Ginamit niya lang ba ako? Hindi ito makatuwiran. Habang inaalala ni Floyd ang kanyang mga nakaraang pakikipag-ugnayan kay Gloria, napagtanto niyang hindi siya nagkusa na humiling sa kanya na gumawa ng anuman para sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ang nagboluntaryo na palaging nasa serbisyo niya. Kunin ang insidente noong itinuro ko sa kanya ang tungkol sa pamamaraan ni Forlivia halimbawa, tinanggihan ni Gloria ang ideya noong una. Ako ang nagpumilit na gawin iyon. Sa totoo lang, pinilit ko siya. Sandali, biglang, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang kanyang saloobin sa akin ay nagsimulang magbago pagkatapos kong ituro sa kanya ang pamamaraan ng devourer. Nagbuga ba talaga siya ng dugo noong pina-practice niya ang teknik ni Forlivia? Hindi kaya niloko niya ito. Nagulat si Floyd sa kanyang sariling mga haka-haka. Alam niya na kung siya ay magdededos sa direksyon na iyon batay sa kanyang mga pagpapalagay, maraming mga katanungan na mayroon siya ay tila malulutas. Sa pagnguya niya rito, mas marami siyang natuklasang pagkakatulad sa pagitan ng misteryosong babae at ni Gloria. Hindi pwede. Imposible yon. Malakas na sigaw ni Floyd. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminahon siya at napagtanto na siya ay pinagpawisan ng malamig. Kahit ano, dapat kong i-verify ito mismo. Kung hindi, hindi ako maniniwala sa alinman dito. Namumungay sa galit ang kanyang kumikinang na mga mata. Ang kailangan lang nating gawin ay hanapin si Gloria, at ang katotohanan ay mabubunyag, sabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ayaw niyang makinig sa mga chismis. Para sa kanya, ang pagkakita ay paniniwala. Kukunin lang niya ang sinabi ng iba ng isang kurot na asin. Ako, si Floyd Irving, ay hindi tanga. Paano ako paglaruan ng isang babae? Nakatitig sa aparato ng komunikasyon sa kanyang kamay, gusto niyang itapon ito ng husto. Ilang beses niyang itinaas ang kanyang mga braso, handa na itong itapon. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang aksyon sa bawat oras. Ito ang regalo sa akin ni Gloria. Dapat akong maghintay hanggang sa maalis ang alikabok bago ko ito itapon. Hanapin muna natin siya. Nang magdesisyon si Floyd, bumangon si Floyd at nagpatuloy sa paghahanap kay Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3570. Patayin si Levi sa isang strike. Isang napakagandang ugat ng itim na ore ang nakaunat sa loob ng ilang milya sa loob ng Mount Cites hanggang sa kailaliman ng hanay ng bundok. Iyon ay kung saan nakahiga ang linya ng espiritual na ley ng Cites. Mahigit sa kalahati ng pitch black spiritual ley line na umaapaw sa marahas na enerhiya ay naging transparent. May mga basag na mukhang web na kumakalat sa ibabaw nito. Ang isang maliwanag na pagpapakita ng espiritual na enerhiya sa loob ng linya ng ley ay naubos. Ipinagpatuloy ni Gloria ang pamamaraan ng paglamon. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga layer ng makapal na dark purplish energy. Ang enerhiya ay tila nagkatotoo habang nagtataglay ito ng anyo ng isang malagkit na likido sa loob ng walang laman. Ang dark purplish liquid ay ang purified energy pagkatapos ng maraming round ng pagkuha mula sa devouring technique. Gulp! Tuloy-tuloy na damaloy ang liquefied energy sa katawan ni Gloria. Sa isang sigaw mula kay Gloria, ang liquefied energy ay nagsimulang damaloy ng mas mabilis. Mabilis na lumalabo ang itim na spiritual ley line ng Cites. Pagkaraan ng ilang sandali, naging transparent ito na parang kristal. Basag. Habang humihinga si Gloria, nawala ang huling bundle ng enerhiya na sumusuporta sa naubos na linya ng ley, na pumutok sa milyon-milyong piraso sa lupa. Hindi iyon pinansin ni Gloria habang unti-unting umangat ang kanyang katawan sa hangin. Sa itaas ng linya ng espiritual na ley ay nakalagay ang pinakadalisay na espiritual na enerhiya. Ang linya ng espiritual na ley ay nakaakit ng espiritual na enerhiya.
Ang espiritual na enerhiya ay nagpatuloy sa pag-iipon at pagpino ng kapangyarihan sa loob ng linya ng ley, na ginagawa itong pinakadalisay na anyo ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Natural, hindi hahayaan ni Gloria na dumaan sa kanya ang ganoong mataas na kalidad na espiritual na enerhiya. Kulog. Habang sinisipsip ni Gloria ang espiritual na enerhiya, isang dagat ng madilim na cumulonimbus na ulap na may mga kidlat ang bumalot sa buong bundok Cites. Sa ilalim ng madilim na ulap ay may mga patong ng nagbabala na mukhang pulang dugo na mga puff ng mga ulap. Ang puwersahang pag-ubos ni Gloria sa linya ng espiritual na ley ay nagdulot ng galit ng langit at lupa. Kulog. Isang kidlat ang tumama sa pinakamataas na tuktok ng Mount Cites. Boom! 1,000 kilo ng malaking bato ang sumabog sa mga buhangin at maliliit na bato. Gayunpaman, ang kidlat ay hindi tumigil doon. Mas naging mabagsik. Di nagtagal, ilang kidlat ang muling tumama sa tuktok ng bundok, na nagdulot ng mabibigat na bato na gamulong at nahulog mula sa tuktok. Sa loob ng ilang minuto, napantayan na ng Heavenly Thunder ang dating matalim na taluktok ng Mount Cites. In charge sa pagbabantay kay Gloria sa malayo, Bone Grandmaster and Xylas was stared wide-eyed at the phenomena. Si Master ba ang may gawa nito? Napalunok si Xylas ng bukol sa kanyang lalamunan. Kumaibot ang sulok ng labi ni Bone Grandmaster sa nakakatakot na tanawin. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit ang nakakabinging tunog na umalangaw mula sa bundok Cites ay nagpatigil sa kanya. Sa mga sumunod na minuto, parang ang buong bundok ay nanginginig ng husto. Ang dalas ng kidlat na tumama sa tuktok ay tumaas. Gayunpaman, tulad ng inakala ni Xylas na ang buong bundok ay papatag sa isang patag na lupain ng Heavenly Thunder, ang mga kidlat at kulog ay natapos. Ang madilim na dagat ng mga ulap ay biglang gamulong, nagsiwalat ng nakatagong araw, at naiwan lamang ang mga patong ng pulang dugong ulap. Basag. Biglang lumipad ang mga durog na bato at buhangin kung saan-saan, at isang figure ang naglunsad sa kalangitan. Tapos na si Master sa kanyang pagsasanay. Tuwang-tuwa si Xylas. Ilang sandali pa, dahan-daang bumaba mula sa langit ang isang magandang slim figure. Si Gloria talaga. Gayunpaman, nabalot siya ng madilim na purplish na espiritual na enerhiya, at naglalabas siya ng matinding pressure. Parang bumaba ang Diyos. Pinilit ng napakalaking kapangyarihan sina Xylas at Bone Grandmaster na lumuhad sa lupa. Congratulations, Master! Binabati kita, Panginoong Gloria. Medyo nanginginig ang mga boses nila habang binabati siya. Ang malakas na puwersang ipinalabas ni Gloria ay nahihirapan silang huminga. Bumangon ka, walang pakialam na sabi ni Gloria. Ang pagdurog timbang ay gamaan ng husto pagkatapos. Guro, matagumpay mo bang nilamon ang linya ng espiritual na ley ng Cites? Maingat na tanong ni Xylas. Humalaklak si Gloria. Malapit na akong matapos. Wala na akong karapat-dapat na kalaban kung patuloy ko man itong lumunin o hindi. Nang maramdaman ang magulong enerhiyang lumalabas sa loob niya, napatawa si Gloria. Kung ang enerhiya sa loob niya ay katulad ng isang ilog noon, kung gayon mayroon na siyang malawak na karagatan pagkatapos niyang lumunin ang espiritual na linya ng mga Cites. May tiwala akong matalo si Levi sa isang welga, mayabang na sabi ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3571. Nakaramdam ng pressure si Levi. Nakatayo si Gloria na nakabusangot ang kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang likuran na parabang siya ang makapangyarihan. Isang nakakatakot na aura ang bumagsak sa Bone Grandmaster at Xylas na parang tidal wave, na nagpanatiling nakaluhod sa kanila. Congratulations to Lord Gloria in conquered the world for generations come, they chorused. Atin na ang mundo. Bumangon ka. Mayabang na ikan-away ni Gloria ang kanyang kamay, ninanamnam ang pakiramdam na hinahangaan at sinasamba. Xylas, nakaubos ka ng enerhiya mula sa linya ng espiritual na ley ng Deviant Clan. Mayroon bang anumang pagunlad sa iyong paglilinang? Tanong ni Gloria. Kahit na naubos na ni Gloria ang essence ng spiritual ley line ng Cites, si Xylas ang lumamon ng mga natira. Iniulat ni Xylas, nakamit ko ang mga tagumpay sa aking paglilinang, guro. May tiwala akong matatalo ko si Forlivia ngayon. Magaling. Napangisi si Gloria sa kasiyahan.
Ngayong natunaw mo na ang lahat ng enerhiya na iyong kinain, maaari mong ipagpatuloy ang pagsipsip ng mas maraming enerhiya mula sa linya ng espiritual na lay ng katamtaman. Kapag oras na, kakailanganin kita. Pamunuan ang aming mga tauhan at sirain ang base ng Levi sa ilalim ng lupa. Naiintindihan, Guro, natuwa si Xylas sa utos. Hindi na niya hinintay na dumating ang araw na iyon. Nais niyang panoorin ang kanyang mga kaaway na nakadapa sa lupa, na nagmamakaawa sa kanya. Isa pa, Master, nakatanggap ako ng ulat mula sa mga scout ng Glorian Order na hinahanap ng Ecclesiastic Order at ng mga subordinate ni Levi ang spiritual ley line ng Deviant Clan. Nahanap na ng Ecclesiastic Order ang spiritual ley line ng Orthes, biglang sabi ng Bone Grandmaster. Tinuya ni Gloria, sa oras na matagpuan nila ang lugar na ito, naubos ko na ang bawat patak ng enerhiya mula sa linya ng espiritual na ley. Gayun din, ang buong Ecclesiastic Order ay nasa estado ng gulat dahil sa takot para sa iyo. Malupit na ngumiti si Bone Grandmaster. Ang mga sulok ng labi ni Gloria ay umusbong sa isang nakakaawang ngiti. Tama silang matakot sa akin. Parehong ang Ecclesiastic Order at Levi ay yuyuko sa akin bago magtagal. Iyon lang para sa chit-chat. Kailangan kong patuloy na kainin ang espiritual na enerhiya mula sa linya ng ley. Malapit na akong matapos, kaya bumalik ka sa posisyon mo para bantayan ako. Umikot-ikot si Gloria at muling pumasok sa lugar kung saan naroon ang spiritual ley line ng Cites. Kasabay nito, si Levi at ang Holy Guild ay desperadong naghahanap ng anumang mga pahiwatig sa lokasyon ng linya ng espiritual na ley ng Cites. Gayunpaman, ang Ecclesiastic Order ay maaari lamang magbigay ng pangkalahatang direksyon. Parang naghahanap ng karayom sa dayami. Bukod dito, ang Cites ay palaging kaaway ng Ecclesiastic Order. Natural, hindi nila hahayaang madaling matuklasan ang kanilang pinakalihim na linya ng espiritual na ley. Sa kanilang paghahanap, ang mga nasasakupan ni Levi at isang maliit na grupo ng Ecclesiastic Order ay nakaranas ng maraming balakid. Halimbawa, ang mga mahiwagang elite ay palihim na aatake sa kanila. Ang layunin ng bawat pag-atake ay higit na panliligalig kaysa anupaman. Ang mga pag-atake ay isang pangunahing kadahilanan sa pagpapabagal ng kanilang paghahanap. Sa paghahambing, ang linya ng espiritual na ley ng Orthes ay mas madaling mahanap dahil inalis sila ng Ecclesiastic Order. Ang lahat ng mga paggalaw ng Orthes ay nasa ilalim ng pagsusuri ng Ecclesiastic Order. Ang Cites ay ang eksaktong kabaligtaran. Kung hindi dahil sa maraming pagkakataon, maaaring nasa ilalim na ng kontrol ng Cites ang Ecclesiastic Order at maging ang Holy Guild. Ipinakita nito ang mahusay na kakayahan ng Cites sa pagtatago. Mabuti sana kung hindi mahanap ng mga subordinate ni Levi at ng Ecclesiastic Order ang Cites. Ang sakit ay isang napakatinding pakiramdam ng takot na humadlang sa mga tao sa paghahanap. Higit pa riyan, ang isang maliit na bahagi ng mga lalaki ay naglalayong umatras sa paghahanap at pansamantalang magtago sa isang lugar. Ipinagyayabang ni Xylas ang kanyang kakayahang umatras matapos makaranas ng matinding pinsala sa base ni Levi. Habang kumakalat ang balita ng kanyang mga aksyon, sumunod ang pangamba. Isinasantabi ang iba, maging si Levi ay nakaramdam ng pressure. Sa paggunita sa naubos na linya ng espiritual na ley ni Orthes, napakaraming enerhiya sa linyang iyon ng ley kaysa sa isang katamtamang linya ng espiritual na ley. Maaaring isipin ng isang tao ang antas na naabot ng misteryosong babae. Bago niya kainin ang espiritual na linyang ito, ang pag-atake mula sa kanya ay isa ng banta. Kung sino man sa base ang nakatanggap ng pag-atake, ang taong iyon ay maaaring namatay kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3572. Ang kinaroroonan ng ministro. Kahit na ginamit ni Forlivia ang kapangyarihan ng universo, maaari pa rin siyang masaktan ng husto. Kung tutuusin, napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Kung matagumpay niyang nilalamon ang spiritual ley line ng Cites, magiging imposible siyang kontrolin. Minasahe ni Levi ang kanyang mga templo. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo. Bumalik sa Ecclesiastic Order. Mula noong kaguluhan kung saan ang mga pangunahing elite ay maaaring mamatay o nasugatan, ang iba't ibang paksayon ay nagpasya na magtulungan anuman ang mangyari. Gayunpaman, ito ay ang bawat tao para sa kanyang sarili muli ngayon.
Sobrang lakas na ni Xylas. Gaano kaya Kate ang misteryosong babae sa likod niya? Kumbaga, kahit si Levi ay hindi na sila mapipigilan pa. Hindi katakataka na palagi niya kaming minamadali upang mahanap ang espiritual na linya ng mga Sithes. Kung takot din si Levi sa kanila, paano naman tayo? Siguro, dapat nating isaalang-alang ang pagsali sa superpower na lumitaw kamakailan. Lahat sila ay nagsimulang magbulungan. Sa sandaling naitanim ang binhi ng takot, ito ay magsisimulang tumubo at mabilis na kumalat. Sa kabila ng sinabi ng matataas na opisyal ng Ecclesiastic Order na huwag magpanik, halos walang epekto. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay palihim ng sumali sa partikular na superpower na iyon. Alam din ng acting minister ng Holy Guild ang sitwasyon. Galit na galit si Nigel, ngunit wala rin siyang magagawa. Kadalasan, ang takot na kanilang nararanasan ay mawawala kung magiging mahigpit siya sa kanila. Hindi rin magiging maganda ang kalalabasan kung pipiliin niyang huwag pansinin ang kanilang pag-uugali. Pakiramdam niya ay naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Sa bilis na nangyayari, ang Ecclesiastic Order ay mawawasak bago pa man dumating si Xylas dito para sa kanyang paghihiganti. Ang acting minister ng Holy Guild ay pumutok sa kanyang utak. Lalong lumakas ang pakiramdam ng krisis sa kanya nang maisip niya ang misteryosong babaeng iyon na lumalamon sa espiritual na linya ng mga Sithes. Hindi siya mapipigilan kapag nangyari iyon. Buzz, buzz, buzz. Maya-maya lang ay marahas na nag-vibrate ang selyo na itinago niya sa kanyang damit. Agad na kinuha ni Nigel ang selyo. Ang berdeng selyo ay napapalibutan ng isang uri ng espesyal na metal. Sa sandaling iyon, ang selyo ay kumikinang ng maliwanag at marahas na nanginginig sa parehong oras. May balita mula sa ministro. Naging masigla si Nigel. Ang selyo na iyon ay iniwan ng ministro bago siya umalis upang matrace nila ang kanyang kinalalagyan. Dati, walang aktibidad mula sa selyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat mula sa Holy Guild ay walang ideya kung nasaan ang ministro. Tila siya ay nawala sa manipis na hangin. Malinaw, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Nigel sa paghahanap ng ministro. Gayunpaman, nang walang anumang palatandaan, ito ay imposible. Mula nang mawala ang ministro, ang Holy Guild ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Master Yusuf. Sa ngayon, hindi sila sigurado kung si Master Yusuf ay patay o buhay. Ayon sa kanilang haka-haka, ang mga bagay ay mukhang hindi masyadong maganda para sa kanya. Sa mga nagdaang panahon, ang mga bagay sa Holy Guild ay hindi matatag. Sa makatuwid, inutusan ng acting minister ang kanyang mga subordinate na i-activate ang lahat ng kanilang transmission device. Ang aking pasensya ay sa wakas ay nagbunga. Buhay pa ang ministro. Salamat sa Diyos. Sa hitsura nito, malamang na nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon sa Ecclesiastic Order. Siguro, malapit na siyang bumalik. Sa sobrang tuwa ni Nigel ay halos mapasigaw siya. Tinitigan niya ang selyo at umaasa na maglalabas ito ng mas tumpak na posisyon. Sa paglipas ng panahon, natupad nga ng selyo ang kanyang inaasahan. Sa lalong madaling panahon, inihayag nito ang eksaktong lokasyon. Kaya, dito matatagpuan ang ministro. Tumigil na ba ito sa paggalaw? Anong nangyayari? Siguro, may nangyari na sa kanya. At muli, dahil sa mga kakayahan ng ministro, walang sino man ang makakapag-trip sa kanya. Nataranta ang acting minister. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa selyo at naghintay ng mahabang panahon. Wala pa ring indikasyon ng anumang paggalaw. Kahit na ano, magandang senyales na nakatanggap sila ng signal. Ito ay tiyak na mas mabuti kaysa manatili sa dilim. Mga lalaki, sumama ka sa akin. Pupunta tayo at hanapin ang ministro. Utos ni Nigel. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3574. Nakumpleto na ni Gloria ang teknik sa paglamon. Huminga ng malalim si Floyd at nanalangin na sana ay muling umilo ang mga device sa malapit na hinaharap. Sa gitna ng Mount Sithes, tumindi ang paglamon ni Gloria sa linya ng espiritual na ley. Ipinagpatuloy ni Gloria ang pamamaraan ng paglamon. Para siyang nilagyan ng malaking makina sa kanyang katawan na patuloy na kumukuha ng enerhiya mula sa spiritual ley line ng Sithes. Vroom, vroom, vroom. Habang lumalakas ang lakas ng kanyang paglamon, isang itim na liwanag ang bumungad sa katawan ni Gloria.
Ang maitim at marahas na enerhiyang iyon ay tila kayang lumunin ang lahat. Tama na. 4 na oras pa, at matatapos na ang proseso ng paglamon. Sa pamamagitan nito, ipinikit ni Gloria ang kanyang mga mata at pinalaki ang proseso ng pamamaraan. Lalong naging marahas ang itim na flash. Ang spiritual ley line ay naging pinong pulbos kapag nadikit sa flash. Hiss, hiss, hiss. Bilang core, ang katawan ni Gloria ay naging isang dambuhalang energy vortex habang ang bilis ng pagkuha ng spiritual ley line ay naging mas mabilis. Ang enerhiya sa loob ng spiritual ley line ay natangay sa isang iglap at mabilis na sumugod sa katawan ni Gloria. Si Xylaz, na nagbabantay sa Mount Cetus, ay nabigla ng hindi masabi. Naramdaman niya ang nakakatakot at mapanirang puwersang iyon na nagmumula sa gitna ng bundok. Boom! Nagtipon ang maitim na ulap, at umalangaw-ngaw ang tunog ng kulog. Ang kislap na iyon ay tila mapupunit na ang langit. Basag. Sa sandaling iyon, isang guhit ng kidlat ang tumama sa kalangitan. Ilang dugo pulang kidlat ang tumama sa tuktok ng bundok. Bilang resulta, ang libu-libong kilo ng mga bato ay naging pinong alikabok sa isang iglap. Anong nangyayari? Napaawang ang labi ni Xylaz habang nakatingin. Sa pagkakataong ito, ang mapanirang kapangyarihan ng Heavenly Thunder ay 10 beses na mas masahol kaysa sa nauna. Ang kapangyarihang lumalamon ba ng guro ay nagdulot ng puot ng langit. Hindi makapaniwala si Xylaz sa nangyayari sa harapan niya. Gayunpaman, ang marahas na Heavenly Thunder na bumagsak ay nagpapatunay lamang sa kanyang hinala. Ang Heavenly Thunder na iyon ay kasing laki ng tangke ng tubig. Nang tumama ito sa tuktok ng bundok, yumanig ang buong bundok. Lumilipad ang mga bato sa lahat ng direksyon habang kumikidlat sa lahat ng dako. Pakiramdam ko ay hindi na makayanan ng mundo ang nakakatakot na enerhiya na lumalabas mula sa gitna ng bundok. Ayos lang ba, Master? Walang paraan si Xylaz na nang-ahas na pumasok sa bundok para tingnan si Gloria. Nag-aalala siya na baka tamaan siya ng Heavenly Thunder at mamatay. Ang Bone Grandmaster ay parehong natulala. Nandoon siya noong huling nilamon ni Gloria ang bangkay. Ang epekto noon ay hindi katulad ng kung ano ito sa kasalukuyang sandali. Marahil, sinusubukan ni Gloria ang kanyang makakaya upang magpigil. Kung hindi, maaaring nawasak ang buong mundo. Panginoong Gloria, napakakapangyarihan mo. Walang mangyayari sa iyo, sabi ng Bone Grandmaster bago siya lumunok. Tulad ng silang dalawa ay naliligaw, ang buong bundok Cetus ay nagsimulang manginig muli ng marahas. Gayunpaman, ang pinakahuling pagyanig ay walang kinalaman sa Heavenly Thunder. Sa kabaligtaran, ito ay nagmula sa loob. Tapos na si Master sa kanyang pagsasanay, tuwang-tuwa na sabi ni Xylaz. Ang Bone Grandmaster ay parehong natuwa, ngunit ito ay panandalian. Hindi nagtagal, narinig siyang nagsasalita sa nanginginig na boses, tingnan mo dyan. Ay hindi. Napatingin si Xylaz sa direksyon kung saan itinuturo ng Bone Grandmaster. Nakita niya ang mas nakakatakot na pagbagsak ng Heavenly Thunder. Para bang ang mga araw ng pagsasanay ay nagbigay kay Gloria ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Ang kasalukuyang Heavenly Thunder ay mas malaki kaysa dati. Nagtaglay ito ng napakalaking kapangyarihan at parang gusto nitong hatiin ang bundok Cetus sa mga piraso at piraso. Master, mag-ingat ka, sigaw ni Xylaz. Ano ang magagawa ng Heavenly Thunder sa akin? Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boses. Pagkatapos noon, nabasag ang Cetus bago lumitaw ang isang figure sa harap nila. Si Gloria pala. Hindi siya lumilitaw na tumatakas sa anumang bagay. Sa halip, sumugod siya patungo sa Heavenly Thunder at hinarap ito ng direkta. Hindi naman ito kahanga-hanga kung tutuusin. Hinawakan ni Gloria ang pamamaraan ng paglamon ng madali at inilagay ito mismo sa gitna ng Heavenly Thunder. Ano ang big deal sa Heavenly Thunder? Lalamunan na kita. Umalangaw-ngaw sa langit ang mayabang na boses ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3575. Ang pinuno ng mundo. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Gloria ay natabunan ng kulog ng langit. Ito ay isang nakabulag na paningin. Si Xylaz at Bone Grandmaster ay hindi nang ahas na diretsyong tingnan ito. Ang mapanirang pang-aapi ay nagparamdam sa kanila ng pagnanais na samampa sa lahat ng mga paa upang magpatirapa sa harap nito. Basag.
Nang pumutok ang Heavenly Thunder, isang alon ng kuryente ang dumaloy sa paligid. Gayunpaman, tumagal lamang iyon ng ilang sandali bago bumalik ang kapayapaan. Nang iangat ni Xylas ang kanyang ulo, nakita niya si Gloria na lumulutang sa himpapawid. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang mga labi lamang ng kuryente. Ang makapal na bolt ng Heavenly Thunder ay nawala. Saan napunta ang Heavenly Thunder? Noon ay pinag-aralan ni Xylas ang kanyang paligid at nalaman niyang maaliwalas na naman ang langit. Ang madilim na ulap, kidlat, at kulog ay lahat ay wala kahit saan. Whoosh! Parang nasa pelikulang may special effect si Gloria. Sa isang kisap mata, nakalayo na siya. Nilamon ko na ang Heavenly Thunder. Ano ang dapat mong katakutin ngayon? Walang pakialam na sambit ni Gloria. Ito ba ang estado pagkatapos lumunin ang linya ng espiritual na lay ng Cites? Parehong si Xylas at ang Bone Grandmaster ay likas na nagpatira pa sa harap ni Gloria, na umaaligid sa hangin na parang Diyos. Sa sandaling iyon, umabot na si Gloria sa puntong kaya niyang labanan ang langit at lupa. Isang pakiramdam ng kumpiyansa ang lumitaw sa kanyang puso habang pinag-iisipan niyang sakupin ang mundo sa pamamagitan ng puwersa. Ang katotohanan ay hindi malayo. Nilamon niya ang bawat bahagi ng nakakatakot na Heavenly Thunder. Iyon ay isang bagay na isang Diyos lamang ang makakamit. Tulad ng inaasahan sa linya ng espiritual na lay ng Cites. Hinahayaan akong maabot ang antas na ito. Ha. Hindi napigilan ni Gloria na matawa nang maramdaman ang pag-akyat ng enerhiya sa kanya. Para bang hindi na siya mauubusan ng lakas. Ganito ba ang pakiramdam ng maging isang manlalaban? Sa sandaling iyon, parang ang mundo ay hindi na isang hola na maaaring maglaman kay Gloria. Ang kapangyarihan ng paglamon ay ang sukdulang kapangyarihan. Siya ay nagtagumpay sa paraan ng pagkuha ng lahat sa pamamagitan ng puwersa. Binabati kita sa iyong tagumpay, Guro. Binabati kita sa pagiging walang talo, Panginoong Gloria. Parehong si Xylas at ang Bone Grandmaster ay nagsimulang mag-butter sa kanya. Tumayo. Itinaas ni Gloria ang kanyang kamay, at naramdaman ng dalawang lalaki ang invisible energy na nagtutulak sa kanilang mga tuhod. Pagkatapos, nang walang anumang lakas, tumayo sila. Nawala na rin ang nakakakilabot na enerhiyang nagpapahina sa hangin kanina. Ngumiti si Gloria at sinabing, iyon lang ang elemental power. Ramdam ni Gloria na tumataas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa ibang klase. Ang pagpatay kay Levi ay isang piraso ng cake. Wala nang sino man sa mundo ang makakahadlang kay Gloria Gaston. Ano ang ginawa ng Ecclesiastic Order at Levi kamakailan? Nakangiti pa ring tanong ni Gloria. Ang Bone Grandmaster ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga partido, kaya mabilis siyang sumagot, hinahanap pa rin nila ang espiritual na linya ng mga Cites. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nakatanggap ako ng balita tungkol sa kung paano pumunta ang acting minister ng Holy Guild upang hanapin ang kinaroroonan ng ministro. Wala pa akong natatanggap na ibang balita tungkol sa mga detalye niyan. In a contemptuous tone, Gloria said, "So what if they find the minister?" Isang pitik ng aking daliri, at ang ministro ay magiging abo na lamang. Bago nilamon ang espiritual na linya ng mga Cites, si Gloria ay hindi magkakaroon ng anumang kumpiyansa na lumaban sa ministro. Gayunpaman, sa kasalukuyan, napuno ng kumpiyansa ang kanyang buong pagkatao. Ito ay lalo na pagkatapos lumunin ang Heavenly Thunder. Sigurado si Gloria na magagawa niya ang gusto niya. Ang mga taong tulad ni Levi at ng ministro ay walang iba sa kanya ngayon. Panginoong Gloria, ang iyong kapangyarihan ay lampas sa mundo, at hindi ka natatakot kahit ang kulog ng langit. Ang mga tao sa mundong ito ay magiging walang iba kundi mga mahina sa inyo. Guro, isa kang walang talo na piling mandirigma, at walang maglalakas loob na hindi makinig sa iyong mga salita. Kahit na may mga hanggal na hindi alam ang mga paraan ng mundo, aalisin lang natin sila. Si Xylas at ang Bone Grandmaster ay parehong pinaulanan ng papuri si Gloria. Kung sa bagay, nagsisimula ng mauna si Gloria habang nakikinig sa kanilang mga papuri. Siyempre, ang kanilang mga salita ay isang sentimiento na ibinahagi ni Gloria. Tatapusin na niya ang buhay ng mga lumalaban sa kanya. Mula noon, si Gloria na ang magiging pinuno ng mundo. Ang kanyang mga salita ay magiging batas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3576.
Higit pa sa kanyang kontrol. Ang sinumang maglakas loob na magtanong sa kanya ay haharap sa Grim Reaper. Levi, the Ecclesiastic Order, at Yartran. Maghintay ka lang. Ako ang magiging mas masamang bangungot mo. Kasunod ng selyo, nagdala si Nigel ng 12 ng mga elite at nakarating sa isang kapirasong tigang na lupain sa hilaga ng Erudia. Sir, wala po tayong mahanap na kaluluwa sa lugar. Hindi kaya nagkamali ang selyo. Ang ministro ay hindi maaaring magkaroon ng problema, tama ba? Ang mga tao na napuno ng kasiyahan kanina ay pawang nasaraan ng loob. Ang ministro ang kanilang haligi ng emosyonal na suporta at ang kanilang huling pag-asa. Gayunpaman, tila hindi sila dinala ng kanilang pangunguna, ang kanilang ministro ay hindi pa rin matagpuan. Nabigo ang mga tao. Pagkatapos ay sinabi ni Nigel, hinahanap ng ministro ang maalamat na mundo. Marahil ang lugar na ito ay may kaugnayan sa iyon. Hindi iyon sinagot ng mga tao, dahil ang mundo ay pinag-uusapan lamang sa mga alamat. Mas nag-aalala sila sa kinaroroonan ng ministro. Sige, huwag tayong madismaya. Baka may mas importanteng gagawin ang ministro. Soon, babalik siya sa atin. Ang acting minister ng Holy Guild ay maaari lamang pansamantalang bigyan ng katiyakan ang kanyang mga tao sa ganoong paraan. Nag-aalala siya na malapit nang maghiwalay ang mga miyembro ng Holy Guild. Buzz, sa sandaling iyon, tumunog ang iba pang mga kagamitan sa komunikasyon. Sir, nahanap na namin ang spiritual ley line ng CITES. Sabi ng isa sa mga nasasakupan ni Nigel sa tuwang-tuwa na tono. Mabilis na ipaalam kay Levi ang tungkol dito. Ipadala sa kanya ang lokasyon, sabi ni Nigel. Hindi pa nila nahahanap ang ministro, kaya kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang pabor kay Levi. Sa oras na dumating ang Holy Guild minister sa Mount CITES, matagal na doon si Levi. Mabilis na pumunta si Levi sa lugar nang marinig niya ang balita. Kung tutuusin, hindi man lang siya nagdala ng kahit na sino, dahil natatakot siya na baka mapabagal siya ng mga taong kasama niya. Nang makita ng mga tao ang basag na linya ng espiritual na ley, lumubog ang kanilang mga puso. Late na naman tayo, paos na sabi ni Nigel. Si Levi ay may parehong solemne sa kanyang mukha. Nakagawa na siya ng buong pagsisiyasat sa bagay na ito, at alam niya na ang linya ng espiritual na ley ng CITES ay mas nakakatakot kaysa sa spiritual ley line ng Orthes. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang misteryosong babaeng iyon. Sa madaling salita, ang misteryosong babaeng iyon ay naging isang nakakatakot na Demon King. At the end of the day, napakabagal ko pa rin ng isang hakbang, naipit pa rin ako sa plano ng misteryosong babaeng iyon. Napabuntong hininga si Levi. Nararamdaman niya ang mga labi ng enerhiya sa paligid niya. Nangangahulugan iyon na ang mahiwagang babae ay nilamon lamang ang mga espiritual na linya ng ley hindi pa nagtagal. Nahulaan niya na wala pang 2 araw ang nakalipas. Malapit ko na siyang mahuli. Ang totoo, kahit si Levi ay hindi sigurado kung mananalo siya laban sa misteryosong babae. Ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay nawasak. Ang misteryosong babae ay matagumpay na nilamon ang kapangyarihan, at siya ay naging isang hindi mapigil ang Demon King. Maging si Xylas na dati nilang itinatakwil ay maaaring maging bangungot sa kanilang buhay. Higit pa rito, ang Ecclesiastic Order ay ang pangunahing salarin sa pagdisimating ng CITES at ang Orthes. Kaya naman, ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay nagsimulang matakot para sa kanilang buhay. Natakot sila na ang Ecclesiastic Order ay mapuksa bago makabalik ang ministro. Kailangan nating mahanap ang ministro sa lalong madaling panahon. Nasa panganib ang Ecclesiastic Order kung wala ang ministro. Bakit hindi tayo tumakas bago dumating si Xylas para maghayganti sa atin? Ang bawat isa ay may iba't ibang kaisipan na tumatakbo sa kanilang isipan, ngunit mayroong isang bagay na magkapareho sa kanilang lahat, at iyon ay takot at pag-aalala. Tulad nila, hindi mapakali si Levi. Ang misteryosong babae ay wala sa kanyang kontrol. Hindi magiging ganoon katikot si Levi kung kaya niyang harapin ang kanyang ulo. Hindi niya pinangarap na isipin ang panganib na mararanasan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Isa pa, si Levi na lang ang natitira na makakalaban ni Xylas. Ang kanyang mga kaaway ay nakatago sa anino habang ang mga tao sa panig ni Levi ay wala. Hindi alam ni Levi kung kailan sila tambangan ng kanyang mga kaaway. Sa kabutihang palad,
Mayroon silang pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan maaaring magtago ang mga kaibigan at pamilya ni Levi. Bumalik ka at dagdagan ang iyong seguridad. Inform each other whenever you get any news, seryosong sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3577. Kahit ako hindi sigurado. Ang mga tao ng Ecclesiastic Order at ang Holy Guild ay walang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Levi sa kabila ng kanilang hindi nasisiyahang damdamin. Kahit na natuklasan nila ang mga balita tungkol sa ministro, hindi nagpakita ang ministro. Si Levi pa rin ang kanilang pinakamalakas na suporta. Masyadong matindi ang pressure sa kanila ng misteryosong babae at ni Silas. Huwag kang mag-alala, Mr. Garrison. Talagang gagawin namin iyon, walang bakas ng pagdadalawang isip na sabi ni Nigel. Kasalukuyang si Levi ang tanging nilalang na makakalaban sa misteryosong babae. Iyon ang dahilan kung bakit natukso ang Holy Guild na harapin ni Levi ang anumang mga kaguluhang naranasan nila. Sa ganoong paraan, malabong matarget at madudurog sila. Matapos gawin ang lahat ng pag-aayos, si Levi ay sumugod pabalik sa base. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa iba ang tungkol sa kung paano nilamon ng misteryosong babae ang espiritual na laylay ng Cites. Nasa panahon tayo ng kakaibang mga pangyayari. Kailangan nating maging mas mapagbantay at dagdagan ang ating mga depensa. Kung may mapupunta sa timog, lahat tayo ay kailangang lumipat sa pasilidad sa ilalim ng lupa. Hindi ako sigurado kung manalo laban sa misteryosong babae, malungkot na sabi ni Levi sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagpasigla sa lahat ng marinig nila siya. Naabot na ni Silas ang isang nakakatakot na antas ng paglilinang noon. Dapat mas malakas siya ngayon. Higit sa lahat, mayroon siyang misteryosong babae na umaalalay sa kanya. Natatakot ako na si boss lang ang kapantay niya. Kahit na sila ay mga elite, natatandaan pa rin nila ng malinaw na detalye kung gaano katikot si Silas noong isang panahon. Ang takot ay bumagsak sa kanila na parang tidal wave at dumaloy sa kanilang mga ugat. Tumunog ang mga alarm bells sa isip ni Asher Dragon, Zoe, at ng iba pa. Gayunpaman, hindi tulad ng Holy Guild, binabantayan ni Levi ang base, kaya pansamantala silang ligtas. At least, wala pang nakaisip na tumakas. Pagkatapos, personal na tumulong si Levi at iset up ang mga defensive formations. Iyon ay lalong nagpatahimik sa mga takot sa puso ng mga tao. Bagaman ang karamihan sa mga gusali sa base ay gumuho na, ang mga tao ay nagtayo ng mga pansamantalang tirahan pagkatapos magtrabaho ng magdamag. Higit pa rito, para sa mga tao, gaano man kaganhawa ang kanilang tirahan, walang makapagpapagaan sa kanila gaya ng isang mahusay na depensibong pormasayon. Ang kanilang tahanan ay kung saan naroon si Levi. Si Levi ang kanilang emosyonal na haligi ng suporta. Siya ang walang talo na Diyos ng digmaan sa kanila. Samantala, sa underground facility, sinasaliksik ni Forlivia ang kanyang teknik. Ginamit ng misteryosong babae at ni Silas ang pamamaraan ng paglamon upang makamit ang nakakatakot na taas sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, iniisip ni Forlivia kung magagawa rin ba niya ang kanyang pamamaraan. Matapos ang isang serye ng mga pagsubok, dumating si Forlivia sa isang conclusion. Maaabot ko lang iyon kung tatahakin ko ang matinding landas ng paglamon. Bukod dito, lalo siyang naging sigurado na ang teknik na ginamit ni Silas ay malamang na ang matinding paraan ng paglamon. Pero iilan lang ang itinuro ko sa teknik ko. Sino ang nagturo sa iba? Minsan ay tiningnan ni Forlivia ang usapin kung paano naipasa ang kanyang pamamaraan sa mga tagalabas, ngunit wala siyang mahanap na sino mang kainahinala. Kaya naman, natarante siya. Napakakaunting mga paraan upang makuha ang kanyang diskarte. Kung walang sino man ang sadyang nagsiwalat nito sa iba, maaaring may ibang nakahanap ng paraan para lihim na matutunan ito. Si Forlivia ay muling nag-isip tungkol sa mga taong tinuruan niya ng pamamaraan upang matiyak na wala siyang pinalampas na sinuman. Biglang lumipad ang mga mata niya kay Asher Dragon, Floyd, at sa iba pa. Walang paraan na ang aking ina ay ang isa. Hindi siya umalis sa underground facility maliban sa mga labanan pagkatapos ng insidente. Ang Asher Dragon at ang iba pa ay madalas na naglalakbay, ngunit sila ay mga arch-enemies. Silas. Sa tuwing makikita nila si Silas, susubukan nilang wakasan ang buhay nito.
Walang paraan na ay lahad nila ang pamamaraan sa kanya. Floyd. Nagdilim ang tingin ni Forlivia. Si Floyd ang pinakaalinlangan niya. Bukod dito, naghinala siya sa pagkakasangkot ni Gloria, na dating malapit kay Floyd, sa usapin. Walang ideya si Floyd na saktan sila, ngunit hindi ito ang parehong kaso para kay Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3578. Nami-miss ni Levi ang kanyang mentor. Itinuring ni Forlivia na oras na para subukang ilabas muli si Floyd. Samantala, si Floyd ay naglalakad ng walang patutunguhan sa paligid ng cultivation base sa underground base. Siya ay dinaig sa malungkot na pag-iisip na ang lahat ay inabando na siya. Iniiwasan siya ni Asher Dragon at ng iba pa nitong mga nakaraang araw. Ganoon din, ilang araw na ang nakalipas mula nang hanapin siya ni Zoe at Forlivia. Simula nang bumalik si Levi sa base, naging abala na siya sa pagbuo ng defensive formation at hindi na rin niya hinanap si Floyd. Ang iba sa base ay napuno din ng ibang mga bagay at hindi nagulo si Floyd. Si Floyd ay kahit papaano ay napapayag ang malamig na pakikitungo. Kung tutuusin, bago niya makumpirma kung may kinalaman kay Gloria ang pagtagas ng technique book, wala na siyang pusong gumawa ng iba. Maaaring tumira si Floyd kasama ang iba na tinatrato siya na parang wala siya. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang katotohanan na si Gloria ay nawala ng walang landas. Hindi lang siya nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga text message, ngunit maging ang mga taga West Pavilion ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Sinubukan ni Floyd na alamin kung saan siya nagpunta mula sa maraming mapagkukunan. Pagkatapos, nagawa niyang malaman ang tungkol sa maraming lalaki na di umano ay nagkaroon ng matalik na relasyon kay Gloria. Sinubukan ng mga lalaking iyon na makipag-ugnayan sa kanya sa maraming channel ngunit hindi ito nagtagumpay. Lalong nabalisa si Floyd habang may nagbabadyang premonition sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang oras na kinain ng misteryosong babae ang espiritual na linya ng Ley ay kasabay ng oras na nawala si Gloria sa grid. Nagsimulang mag-overlap sa isip niya ang mga imahe ni Gloria at ng misteryosong babae. Nagulat si Floyd sa kanyang naisip. Imposible yon. Hinding-hindi magsisinungaling sa akin si Gloria. Lagi niyang inuuna ang nararamdaman ko sa lahat. Hinding-hindi niya papansinin ang nararamdaman ko. Pero, paano kung si Gloria nga pala ang misteryosong babae? Nasa bingit ng pagkasira si Floyd. Ang kanyang huling ilaw ng pag-asa ay unti-unting nawawasak. Pagkatapos, naisip niya ang mga alaala na ibinahagi niya kay Gloria, ang kanyang magiliw na pag-uugali, at ang kanyang mabait at maunawang kalikasan. Bawat isang matamis na alaala niya tungkol sa kanya ay kumakain sa kanya sa labas. Hindi siya nang ahas na pumunta pa sa butas ng kuneho. Kung mapapatunayan na nilik nga ni Gloria ang technique book, paano ko haharapin ang mga amo ko, si Asher Dragon, at iba pa? Gloria, tumugon ka sa akin at patunayan mo na wala kang kinalaman dito. Kapag nalinis na ang iyong pangalan sa mga akusasyong ito, maaari tayong maging mag-asawa na kinaiinggitan ng lahat. Napangiti ang labi ni Floyd sa naisip. Samantala, handa na ang defensive formation sa base. Bilang pag-iingat, nagdagdag si Levi ng maraming linya ng depensa. Samantala, sinisikap ng mga tao na patawarin si Levi habang nagtatanong sila tungkol sa kanyang kumpiyansa na talunin ang misteryosong babae. Walang sinabi si Levi. Para sa kanya, ang mga walang laman na haka-haka ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang pagpapakita ng kumpiyansa ay magiging sanhi lamang ng kanyang mga nasasakupan upang malubay at maging kampante. Kung wala siyang anumang tiwala sa bagay na ito, gayunpaman, ang kanyang mga tao ay mabibigo. Ang takot ay laganap na parang isang sakit sa kanyang hukbo, na humahantong sa malubhang kahihinatnan. Actually, curious din si Levi sa tunay na husay ng misteryosong babae. Gayunpaman, walang paraan na malalaman niya ito maliban sa paghihintay na dumating ang misteryosong babae at makipaglaban dito. Lalong naging sabik si Levi sa pag-asam ng labanan. Paano kung kinain ng babae ang spiritual ley lines ng dalawang major deviant clans? Nagdilim ang obsidian na tingin ni Levi. Bigla niyang naalala ang misteryosong lalaki na tinawag niyang mentor. Pinapasalamatan ni Levi ang lalaki para sa kanyang mga kasanayan sa paglilinang. Hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng tao ang kanyang mentor. Kung tutuusin,
Walang ideya si Levi kung gaano kalakas ang galing ng kanyang mentor sa pakikipaglaban. Pastahan ako na mayroon siyang hindi mailarawang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagpadala si Levi ng mga tropa ng mga tao upang imbestigahan ang kinaroroonan ng kanyang tagapagturo ngunit walang resulta. Siguro nagtatago siya doon at nag-e-enjoy sa best life niya. Sa isiping iyon, gamaan ang loob ni Levi. Pagkatapos, siniyasat niyang muli ang defensive formation sa base. Matapos matiyak na walang mali, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Levi. Pagkatapos, ipinaalam niya sa lahat na magtago sa underground base. Kung wala na siya, ang underground base ay magiging trump card ng lahat at tanging pag-asa na mabuhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3579. The Extremes. Isang pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan ang pumuno sa puso ng lahat. Hindi lamang sila ay walang tulong kay Levi nang ang kaaway ay malapit ng mag-atake, ngunit sila rin ay naging kanyang pasanin. Dahil alam nilang hindi sila sapat na lakas para suportahan si Levi, ang iba ay nalulunod sa pagkakasala. Kung naging mas masipag ako sa aking pagsasanay sa paglilinang, maaaring makatulong ako ngayon. Kung nakinig ako kay boss, hindi sana nawala ang aking espiritual na buto at hinayaan ko si Xylas. Kung naging mas magaling tayo sa cultivation, hindi sana tayo naging liabilities ni boss. Si Asher Dragon at ang iba ay nalungkot dahil wala silang naitulong kay Levi. Maging si Floyd, na nalulungkot, ay nagbahagi ng kanilang mga damdamin. Kung ako ay mas malakas, hindi ko lang matutulungan si Master na talunin ang kanyang kalaban, kundi talagang makukuha ko rin ang pabor ni Gloria. Isa akong walang kwentang tao. Bakit buhay pa ako? Sabi ni Floyd habang sinuntok ng paulit-ulit ang lupa. Duguan na ang kamao niya sa mga suntok, pero parang hindi niya namalayan. Parang nawala lahat ng nararamdaman niya sa sakit. Sinasaksak din ni Forlivia ang kanyang utak sa pag-iisip ng mabilis na paraan para maiahon si Levi sa malagkit na sitwasyon. Siya ay nag-iisip na magsanay ng mas matinding mga diskarte na nakabalangkas sa kanyang sariling aklat ng pamamaraan. Kahit na siya ay mabilis na sumulong sa kanyang pagsasanay sa paglilinang, hindi pa rin ito sapat upang palayasin ang kaaway ni Levi. Inakala ni Forlivia na kaya lang niyang talunin si Xylas, kahit pilitin ang sarili sa paggawa nito. Kung si Xylas ay nakaubos ng maraming enerhiya, gayunpaman, si Forlivia ay hindi sigurado na maaari niya itong karibal. Kung tutuusin, sukdulan na si Xylas sa pamamagitan ng pagpili na maging isang mananakmal upang isulong ang kanyang galing sa paglilinang. Ano ang iniisip mo, Evie? Boses ni Levi ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Tay, may gusto akong ipakita sa iyo, nakangiting sabi ni Forlivia. Oo naman, mukhang sabik na malaman ni Levi. Pagkatapos ay nag-activate si Forlivia ng isang pamamaraan at ginawang isang malayang espasyo ang espasyo sa loob ng 2 hanggang 3 metrong paligid, na sinisipsip ang lahat ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at ang mga kapangyarihan ng 5 elemento. Sa isang kisap lang ng mata, lahat ng nabubuhay sa loob ng malayang espasyo ay naging baog at walang buhay. Kung ipapaliwanag ng isa ang kanyang pagpapakita ng pamamaraan gamit ang isang tao bilang isang pagkakatulad, ang espasyo ay isang masiglang bata bago niya hinihigop ang espiritual na enerhiya at 5 elemento. Gayunpaman, pagkatapos niyang makuha ang lahat sa loob ng 2 hanggang 3 metrong paligid, ang metaphorical na buhay na bata ay naging isang matanda, namamatay na lalaki. Pagkatapos, ginamit ni Forlivia ang parehong pamamaraan at lumikha ng isa pang independenteng espasyo sa tabi. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang sariling teknik na nagmula sa kanyang aklat ng teknik. Ang bilis ng pagsipsip ay kitang-kitang mas mabagal kaysa sa nakaraang pamamaraan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto ni Levi na ang pangalawang malayang espasyo ay napuno ng mga anino ni Forlivia. Para bang pinaghalo ni Forlivia ang malayang espasyo na kanyang nilikha. Sa isang snap ng kanyang daliri, magagamit ni Forlivia ang kapangyarihan ng universo. Tatay, naniniwala ako na nakita mo ang pagkakaiba, tama? Tanong ni Forlivia sa mahinang boses. Si Levi ay isang matalinong tao. Alam na niya kaagad ang gustong sabihin sa kanya ni Forlivia. Ang unang uri ng pamamaraan ay pilit na ginagamit ang kapangyarihan ng universo, at maaari nitong isulong ang paglilinang ng isang tao sa maikling panahon.
Gayunpaman, tulad ng ipinakita ng baog na espasyo na ipinakita ni Forlivia, masisira nito ang pagkakaisa ng espasyo. Ang pangalawang pamamaraan ay ang pagkakasundo sa langit at lupa. Kahit na ang pagsulong sa paglilinang ng isang tao ay hindi magiging kasing bilis, ang isa ay magagawang gamitin ang kapangyarihan ng sansinukob sa mahabang panahon. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga diskarte ng Forlivia at Xylas. Kung nariyan si Gloria, malalaman niya na ang paglilinang ng Forlivia ay aabot sa isang kakilakilabot na tugatog kung pipiliin ng huli na maging sukdulan. EV, pinakamabuting maging matyaga sa pagsasanay ng paglilinang. Iminumungkahi kung manatili ka sa iyong sariling landas. Ipaubaya na lang sa akin ang ibang mga bagay. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Levi na may masamang tingin sa mukha. Naunawaan niya ang intensyon ni Forlivia sa pagpapakita ng mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pamamaraan. Nais niyang isulong ang kanyang paglilinang sa maikling panahon upang matulungan niya si Levi kapag kaharap nito ang kanyang kaaway. Naantig si Levi sa pagiging anak ni Forlivia. Naisip niya na hindi matalino kung si Forlivia ay sumuko sa kanyang orihinal na landas para lamang sa maliit na ito, kahit na pinabilis na pakinabang. Bukod, ang sariling pamamaraan ng Forlivia ay mas promising sa mahabang panahon, at ito ay magiging mas mabisa rin. Gusto ni Levi ang pinakamahusay para sa kanyang anak na babae. Kaya naman, tinanggihan niya ang mabait na alok ni Forlivia. Tay, naiintindihan ko, sabi ni Forlivia na may tame time ng ngiti. Hindi niya iisipin ang pinabilis na pagsasanay ng paglilinang kung hindi dahil sa masasamang kalagayan na kanilang kinalalagyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3580. Handa ka bang mamatay? Samantala, ang network ng Intel na naset up ni Asher Dragon at ng iba pa ay nagulat ng ilang pangunahing impormasyon. Natuklasan nila ang 12 especially iyan na napagkamalan bilang esoteric guild ng Holy Guild. Lahat sila ay masalimuot na kamag-anak ni Gloria, kaya't handa silang mamatay para sa kanya. Sa katunayan, hindi sila mga especially iya, at hindi sila kailanman nakagawa ng anumang bagay upang makapinsala sa ecclesiastic order. Anuman ang kanilang ginawa nila ito upang protektahan si Gloria. Sa makatuwid, sila ay nasa ilalim ng radar ng ecclesiastic order. Nasa kamay ng network ng Intel ang ebidensya na ang mga, especially iya, ay nagtatrabaho para kay Gloria. Ngunit kulang pa rin sila ng konkretong ebidensya na si Gloria ang di umano'y misteryosong babae. Si Kirin na laging nagsasalita ng isip ay hinanap si Floyd. Floyd, handa ka bang mamatay para kay Gloria? Gusto kong sagutin mo ako ng tapat, hirit ni Kirin. Oo, walang pag-aalinlangan na sagot ni Floyd. Dagdag pa niya, bakit mo ako tinatanong ng biglaan? Nang mapansin ang pagtataka sa mukha ni Kirin, nabalisa si Floyd at muling nagtanong, may balita ka ba kay Gloria? Bilisan mo at ipaalam mo sa akin. Hindi, tanong ko lang. Floyd, mas mabuting mag-ingat ka sa sarili mo. Sumuko na si Kirin kay Floyd. Tumalikod siya para umalis at sinabi kay Phoenix at sa iba pa ang determinadong sagot ni Floyd. Pati ang iba ay nagulat din, dahil hindi nila akalain na si Floyd pala ang nabighani sa babae. Inakala nila na siya ay lampas na sa kaligtasan. Lalong pinatibay nito ang kanilang hula na ang pagkamatay ng grupo ng mga tao ay kainahinala. Hindi akalain ni Phoenix at ng iba pa na simple lang ang pagkamatay ng grupo. Gayunpaman, walang saysay na alamin kung sino ang utak sa likod ng massacre, dahil nilamon na ng misteryosong babae ang mga espiritual na linya ng dalawang pangunahing lihis na angkan. Kahit na nakahanap sila ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa massacre, hindi nito mababago ang katotohanan na ang isang masamang digmaan ay paparating. Magpapatuloy ba tayo sa pag-iimbestiga? Tanong ni Black Tortoise. Oo, dapat. Kailangan nating malaman kung sino ang kalaban, determinadong sabi ni Asher Dragon. Nagkasundo silang lahat na ipagpatuloy ang imbestigasyon. Di nagtagal, nagkaroon ng bagong natuklasan si Asher Dragon at ang iba pa, isang visualized na mapa ng mga koneksyon ni Gloria sa loob ng ecclesiastic order. Lahat ng mga kamag-anak ni Gloria ay mga lalaki, at lahat sila ay may iisang katangian. Infatuated sila kay Gloria, at handa silang gawin ang anuman at lahat para sa kanya, mula sa pagbibigay ng intel, technique books, mga lihim ng iba't ibang angkan,
at maging ang kanilang sariling buhay. Handa silang ibigay ang lahat ng pag-aari nila kay Gloria. Napagtanto ba ninyo na ang modelong ito ay halos kapareho sa makapangyarihang pangatlong hindi kilalang puwersa? Bulyo ni Phoenix. Ang kanyang nag-iisang pangungusap ay nagkaroon ng realisasyon sa lahat. Si Asher Dragon at ang iba pa ay naging solemna. Palaging may presensya ng ikatlong hindi kilalang puwersa na nakatago sa likod ng mga eksena sa panahon ng hindi pagkakasundo ng Ecclesiastic Order at Levi, ang kaguluhan sa pagitan ng Ecclesiastic Order at Esoteric Guild, ang oras kung kailan nawala ang top 10 kahit na hindi sila pinatay ni Levi, at ang panahon kung kailan ang batong panulok na banal na kasangkapan ay naglaho ng walang bakas. Kung ang ikatlong hindi kilalang puwersa ay nasa serbisyo ni Gloria, gayunpaman, kung gayon ang lahat ay magiging kapanipaniwala. Nakuha ng ikatlong hindi kilalang puwersa ang lahat ng gusto nila, at masasabing nasa ilalim ng kanilang buong kontrol ang Ecclesiastic Order. Idinagdag ang katotohanan na si Floyd, na nasa base, ay labis na nahuhulog kay Gloria, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang makakuha ng impormasyon ng tagaloob tungkol sa base. Kung totoo ngang si Gloria ang nasa likod ng mga eksena, maipaliliwanag ang paglabas ng technique book ni Forlivia. Kahit na walang intensyon si Floyd na saktan ang sarili niyang mga tao, hindi niya maiiwasan ang mga mapanlinlang na pagkana ni Gloria. Kung tutuusin, madaling mabulag ang mga umiibig. Posibleng nalik niya ang mga technique books nang hindi sinasadya. Nagkaroon din ng oras na nagtago si Levi sa loob ng spiritual ley line at aagawin na sana ang misteryosong babae, ngunit kahit papaano ay binago niya ang kanyang ruta noong huling minuto at tinuya si Levi. Halata namang may naglik sa kinaroroonan ni Levi. Ito ay lubos na kapanipaniwala na si Floyd ang naglik ng impormasyon. Si Asher Dragon at ang iba pa ay natakot habang iniisip ito.